Marshall Peak, Kabanata 5305. Walang nagmamay-aring Phoenix Nest. Ilang sandali pa sa Immortal Parasol Tree, bumukas ang isang portal. Si Yang Kai, na hinawakan ni Huang Xiniyang sa leeg, ay inihagis sa kanyang puwitan. Mawala. Tumayo si Yang Kai at hinimas ang kanyang likod, hindi alam kung tatawa o iiyak. Xiniyang, kung may mali, pwede mo akong kausapin ng maayos. Bakit magagalit? Wala akong masasabi sa iyo, magnanakaw. Umalis ka. Sa isang inosenteng tingin, umiyak si Yang Kai. Paano ako magiging magnanakaw? Nagbayad ako para manatili. Hindi. Nabayaran ko na ang upa at binati ka, Xiniyang. Pansamantala ko lang ginamit ang lugar mo para magsaka. Bakit ako pinalayas ni Xiniyang? Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya, isang dilaw na kristal at aswal na kristal ang nabato sa kanya. Ibinabalik ko sa iyo ang mga iyon. Huwag na huwag kang babalik. Kailanman. Ang mga kristal na iyon ay hindi mahalaga at iniingatan lamang niya ang mga ito dahil kakaiba ang mga ito. Naisip ba niya na malaki ang halaga ng mga ito sa kanya? Kapag nagalit, ang isang phoenix ay hindi kapani-paniwalang malakas. Namamaga rin ang mukha ni Yang Kai bilang resulta ng hindi niya naiwasan ang mga kristal. At nang makita niyang nagsasara ang portal, nag-aalalang sinabi ni Yang Kai. Xiniyang, may sasabihin ako. Titigil na ako sa pagiging agresibo at magiging mas magaan kapag naglilinang ako. Walang tugon. Naisil na ni Huang Xiniyang ang portal sa kanyang Phoenix Nest, ganap na pinaghigpitan siya sa pagpasok. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai ang maliliit na bakas ng portal, at kung susubukan niya, maaari siyang puwersahang makapasok. Ngunit, magdurusa siya kahit na magtagumpay siya dahil hindi na siya tinatanggap ng may-ari. Nagbago muli ang mga bagay. Si Yang Kai ay nakatayong mag-isa sa isang sanga ng Immortal Parasol Tree na nalungkot. Maraming young dragon na dumaraan ay tumangala mula sa ibaba at tinitigan siya ng masama, na lalong nagpahiya sa kanya. Bagamat malaki ang no-return pass, wala na siyang mapupuntahan matapos siyang palayasin ni Huang Xiniyang. Kailangan ba niyang magpalipas ng gabi sa kalye? Magiging maayos pa rin ang sitwasyon kung 1 o 2 araw lang dahil makakalakad na lang siya at lilipas ang oras, ngunit ito ay ilang buwan. Kung kumalat ang balitang ito, hindi lang siya ang mapapahiya nito, kundi pati na rin ang iba pang human race. Bukod dito, natikman niya ang mga benepisyo ng isang Phoenix Nest. Pagkatapos lamang napukawin ang kanyang gana, siya ay pinalayas, na nag-iiwan sa kanya ng pananabik para sa higit pa. Ang Phoenix Nest ay talagang isang mahusay na lugar para sa kanya upang linangin. Ayon sa mga antas ng mastery na pinasimunuan niya, ang kanyang Dao of Space ay kasalukuyang nasa 8th level, summiting the peak, kaya kung ang kanyang kakayahan ay umakyat sa level sa itaas, ang 9th level, ito ay aabot sa shocking history at dazzling the present. Naniniwala si Yang Kai na kapag matagumpay niyang naabot ang antas na ito, kahit na hindi siya makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang, tiyak na lalago ang kanyang lakas. Paano siya makontento na hinayaan na lang niyang ma-kick out? Wala siyang magagawa habang nakatayo sa labas ng portal dahil gaano man siya nagsumamo, umapela, o nanumpa sa langit at lupa, si Huang Xiniyang ay naninindigan na hindi siya papasukin. Pagkaraan ng ilang sandali, sumuko si Yang Kai dahil mayroon pa rin siyang kahihiyan. Sa wakas, napabuntong hininga siya. Kailangang may lugar para sa kanya sa ibang lugar. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang paligid, at pagkatapos ay tumalon siya at dumapo sa isa pang sanga ng puno. Binati niya ang kawalan sa harap niya. Binabati ni Junior Yang Kai si Senior. Ito ang unang pagkakataon ko sa no-return pass at wala akong mapupuntahan. Maaari mo ba akong pahiram ng isang lugar sa iyong mahalagang tahanan upang pansamantalang matirhan? Umikot ang void sa kanyang harapan, na sinundan ng hitsura ng isang portal, na naging dahilan upang lumiwanag ang mukha ni Yang Kai. Isang babae na may matingkad na mga mata at matingkad na ngipin ang lumabas sa portal at tumingin kay Yang Kai na may naiinis na ekspresyon, pinagalitan. Umalis ka na. Pagkasabi nito, agad siyang umatras, kasunod ang pagsara ng portal. Iyon ay nagpahiya kay Yang Kai. Sabihin mo lang hindi kung hindi ka payag na hiram ako ng isa lugar. Bakit lalabas at pag-alitan ako? Kudlit. Pagkaraan ng ilang panahon na iapela ang kanyang kaso, lumapit si Yang Kai sa isa pang sangay, nagbigay ng magalang na pagsaludo, at pagkatapos ay humingi ng isang lugar na pansamantalang tirahan. Dahil sa kanyang kahusayan sa Dao of Space, naging simple para sa kanya na hanapin ang nakatagong Phoenix Nest sa Immortal Parasol Tree. Gayunpaman, ang mga saloobin ng mga miyembro ng Phoenix Clan sa kanya ay nanatiling pareho. Kung sila ay may banayad na ugali,
hindi sila magpapakita at hindi na lamang siya pinansin, hinahayaan siyang sumigaw sa labas saglit. Para naman sa mga mainit ang ulo, binuksan nila ang pinto para pag-alitan siya o kaya naman ay sinalakay siya ng mahina para itaboy siya, na walang intensyon na saktan siya. Napagtanto ni Yang Kai na malamang na walang pag-asa na maghanap ng kanlungan mula sa Phoenix Clan pagkatapos natanggihan ng humigit kumulang 7 o 8 beses na magkakasunod. Hindi rin siya sigurado kung ang Phoenix Clan ay may isang uri ng misteryosong paraan para makipag-usap sa isa't isa. Sa alinmang paraan, dapat ay alam na ng lahat ng miyembro ng Phoenix Clan kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Huang Xiniyang dati, o wala silang dahilan para tanggihan siya ng ganoon kay tigas ang ulo. Hindi isyo ang paghiram ng matutuluyan sa loob ng 1 o 2 buwan, ang problema ay nagnakaw siya sa may-ari habang nanunuluyan sa kanilang tahanan. Paano siya papapasukin ng sino man pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa gayong pagnanakaw? Ngayon, hindi siya pinayagang pumasok sa Phoenix Nest at hindi siya tinanggap ng Dragon Clan. Sa kabila ng laki ng no-return pass, talagang walang matutuluyan si Yang Kai. Ito ay tiyak na isa sa mga pinakanakababahalang sitwasyon na naranasan niya pagkatapos ng napakaraming taon ng paglilinang. Muli, dumating siya sa harap ng isa pang portal, yumuko upang sumaludo at same time na humingi ng isang lugar. Gaya ng inaasahan, walang reaksyon. Marahil ito ay isang banayad na phoenix, kaya hindi sila nag-abala o inatake si Yang Kai. Ano man ang sitwasyon, hindi niya mapipilitang pumasok kung hindi bubuksan ng may-ari ang pinto. Dahil sa galit at panlulumo, gusto niyang magtungo sa isa pang Phoenix Nest upang subukan ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, nang siya ay tumalikod upang umalis, siya ay sumimangot, maingat na sinusuri ang void sa kanyang harapan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsusuri, nag-flash siya sa isa pang Phoenix Nest. Nagpalit siya ng maraming lokasyon bago pumunta sa Phoenix Nest ni Huang Xiniyang. Itinaas niya ang kanyang kamay at kinatok ang void sa kanyang harapan, sinabing, "Xiniyang, may tanong ako." Walang tugon mula kay Huang Xiniyang, dahil halatang hindi niya ito pinapansin. Nagpatuloy si Yang Kai, "Nandito talaga ako para magtanong lang, hindi para manghiram ng lugar." Bahagyang umalog ang void, at iniangat ni Xiniyang ang kanyang ulo na may maingat na tingin sa kanyang mukha. "Ano?" Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. "Ikaw ay isang maharlika at makapangyarihang phoenix pa rin, hindi na kailangang mag-ingat sa akin." Kudlit, tumingin siya sa Phoenix Nest at bago pa siya makapagsalita, sinaway ni Huang Xiniyang. "Ano ang tinitingnan mo? Hindi ka makakapasok. Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo lang. Kung hindi, umalis ka na." Gustong tanungin ni Yang Kai kung maaari siyang pumasok para sa isang pag-uusap, ngunit pagkatapos na makita ang ugali ni Huang Xiniyang, natakot siya na makatanggap siya ng panibagong pagagalitin kung gagawin niya. Inalis ang pag-iisip na iyon, sinabi niya. "Tawid lang ako sa Immortal Parasol Tree, binisita ang maraming Phoenix Clan Seniors at may nakita akong kakaiba." Napangisi si Huang Xiniyang dahil nasaksihan niya ang nangyari. Makapal ang balat ng brat na ito para sabihing binibisita lang niya ang mga ito matapos na ma-reject ng maraming beses. Pagkatapos, itinuro niya ang Phoenix Nest na huling binisita niya. Ang portal ng Phoenix Nest na iyon ay tila hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Ang senior ba ay naglilinang sa retreat sa loob? Walang anumang galaw mula rito. Baka naaksidente sila. Sumulyap si Huang Xiniyang sa direksyon na itinuro niya, kumunat ang noo, at nagulat na sumagot. "Masasabi mo bang hindi nabubuksan ang portal sa loob ng maraming taon?" Sa tuwing bubuksan ang isang portal, mag-iiwan ito ng ilang hindi mapapansing mga bakas. Ang mga bakas na ito ay hindi matukoy ng iba, ngunit ikaw at ako ay dapat na makita ang mga ito, tama ba? Walang gana niyang sabi. Mataray na sagot ni Huang Xiniyang, nauunawaan na ang brat na ito ay talagang may mas mataas na pangunawa sa daw ng kalawakan kaysa sa kanya. Kung hindi niya mapapansin ang mga bagay na ganito. Sa una ay hindi na siya mapakali, ngunit ipinaliwanag pa rin bilang kabaitan. May ilang Phoenix Nests na walang nagmamay-ari. Matagal nang hindi bumabalik ang may-ari ng Phoenix Nest na tinutukoy mo. Bagamat kakaunti ang mga miyembro ng Phoenix Clan, ang ilan ay ipinanganak pa rin sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga miyembro ng Phoenix Clan ay nakatira sa Immortal Parasol Tree, ngunit palaging may iba pang nakikipagsapalaran sa labas. Karamihan sa mga nakikipagsapalaran na miyembro ng Phoenix Clan ay nasangkot sa mga aksidente at namatay, samantalang ang ilan ay maaaring nakatagpo ng mga aksidente kung saan sila ay naipit at hindi nakatakas. Nanatili ang Phoenix Nest ng mga miyembrong ito, ngunit walang nakapasok sa kanila sa loob ng maraming taon. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang marinig niya ito.
Isang phoenix nest na walang may-ari. Alam ni Huang Xiniyang kung ano ang pinagkakaabalahan niya batay sa kanyang ekspresyon at nakangiting sinabi. Maraming phoenix nest sa Immortal Parasol Tree na kasing dami ng phoenix sa aking phoenix clan. Ang phoenix nest ay ang pinagmulan ng isang phoenix clan source. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng pareho ay magkakaugnay. Maliban kung ang source ay nawasak, ang phoenix nest ay mananatili magpakailanman. Ang mga phoenix nest na iyon na kasalukuyang walang may-ari ay maaaring nasangkot na sa isang aksidente at nahulog. Gayunpaman, nakaligtas ang kanilang sources. Gayunpaman, malamang na ang mga nagdadala ng mga phoenix source na ito ay hindi mga purong miyembro ng Phoenix Clan, kaya hindi nila mahanap ang lugar na ito at makarating dito. Ang bahagyang na sidetrack na si Yang Kai pagkatapos ay nagsabi. Ang ibig sabihin ni Siniyang ay ang bawat source ng Phoenix Clan na miyembro ay nauugnay sa isang phoenix nest. Kung matuklasan ng mga individual na nakakuha ng Phoenix Clan source ang lugar na ito, magagawa nilang pagmamay-ari ang kanilang personal na Phoenix Nest. Tama. Tumanggo si Huang Xiniyang. Anumang pag-iral na dumating dito at nilinang sa kanilang Phoenix Nest ay magbabago sa huli bilang isang purong miyembro ng Phoenix Clan, hindi alintana kung paano nila nakuha ang kanilang Phoenix Clan source. Kaya iyan ay kung paano ito gumagana. Ungol ni Yang Kai. Wala nang iba diba? Kung wala nang iba, tigilan mo na ako. Nang hindi pinahintulutan si Yang Kai na tumugon, pamitik siya at binawi ang kanyang ulo. Si Niyang, teka. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan siya ngunit napakabagal. Ayon sa kanyang saloobin, ipinahayag ni Huang Xiniyang na ayaw na niyang makipag-usap sa kanya. Siyempre, hindi itinulak ni Yang Kai ang isyo, ngunit kung tumpak ang sinabi ni Xiniyang, kung gayon ang isa sa mga walang-ari na Phoenix Nest na ito sa Immortal Parasol Tree na ito ay magiging kay Suyan, isa pa kay Jiufang, at isa pa kay Liu Yan. Ang tatlong individual na ito ay nagtataglay ng Phoenix Clan sources. Ngayon, naging kawili-wili ang mga bagay. Sinuri ni Yang Kai ang kanyang paligid, pagkatapos ay muling dumating sa walang may-ari na Phoenix Nest. Kinapa niya ang kanyang baba at nag-isip. Sa kabilang banda, sa Phoenix Nest ni Huang Xiniyang, nagtanong si Feng Liu lang matapos itong pigilan ng mahabang panahon. Bakit mo siya niligaw? Bahagya siyang ngumuso. Para maging abala siya. Kung hindi, lalapit na naman siya para istorbohin ako. Nakakainis kaya. Napabuntong hininga si Feng Liu lang, sa kaibuturan ng kanyang kalooban na alam niyang si Yang Kai ay malapit ng magkaproblema muli. Hindi nagsinungaling si Huang Xiniyang sa kanya, ngunit hindi rin niya nilinaw ang mga bagay-bagay. Totoo na ang bawat Phoenix Nest sa Immortal Parasol Tree ay tumutugma sa isang Phoenix Clan source. Ngunit gayon din, ang mga Phoenix Clan source na iyon ang tanging mga susi upang ma-unlock ang mga Phoenix Nest na ito. Kung wala ang kaukulang Phoenix Clan source, gaano man kahusay si Yang Kai sa Dao of Space, hinding-hindi niya mabubuksan ang hindi pag-aaring Phoenix Nests na ito. Mayroong hindi matukoy na dami ng Phoenix Nests. Mula nang likhain ang universo, ang Immortal Parasol Tree, at ang Phoenix Clan, ang bilang ng Phoenix Nests ay tumaas at bumaba bilang resulta ng ilang salik sa paglipas ng panahon. Ang mas malaking bilang ng Phoenix Nests ay nagpahiwatig ng mas malaking halaga ng Phoenix Sources na natitira, at ang nabawasan na Phoenix Nests ay nagpahiwatig ng mas mababang Phoenix Sources. Gayunpaman, ang dalawang salik na ito ay walang kaugnayan sa buhay o kamatayan ng isang Phoenix. Kahit na nahulog ang isang miyembro ng Phoenix Clan dahil sa isang aksidente, hanggat nananatili ang kanilang source, hindi kailanman masisira ang kanilang Phoenix Nest. Kung ang sino man ay nakakuha ng source na iyon nang nagkataon at nilinang ito sa isang Phoenix Nest sa No Return Pass, magkakaroon sila ng pagkakataong ibuhos ang kanilang dating katawan upang maipanganak muli bilang isang purong miyembro ng Phoenix Clan. Martial Pick, Kabanata 5306. Ang Phoenix Nest ni Suyan. Sa katunayan, tulad ng Phoenix Clan, ang Dragon Clan ay pareho, maliban na ang Dragon Sources ay mula sa Dragon Pool. Kaya, para sa Dragon at Phoenix Clans, ang mga lugar na iyon ay ang ugat ng kanilang buong clan. Ang Dragon Pool ang pinagmulan ng Dragon Clan at ang Phoenix Nests ang pinagmulan ng Phoenix Clan. Minsan naisip ni Yang Kai kung ang pagbaba ng mga talento ay haantong sa tuluyang pagkalipol ng Dragon Clan, ngunit ito ay imposible lamang. Hanggat nananatili ang Dragon Pool, ang Dragon Clan ay hindi kailanman mawawala. Maaaring may mga sitwasyon kung saan ang clan ay nagiging mahina at mahina, ngunit hindi iyon maiiwasan kung ito ay kalooban ng Heavenly Way. Gayunpaman, nagulat si Yang Kai sa katotohanan na mayroong mga Phoenix Nest na walang may-ari sa Immortal Parasol Tree na ito. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay maaari niyang pasukin ang walang may-ari na Phoenix Nest sa kanyang kalooban? Tulad ng sinabi,
ang isa ay magsuot ng bakal na sapatos na naghahanap ng kanilang mga paa. At saka, mukhang walang intensyon si Huang Xiniyang na pigilan siya sa pagpasok sa mga walang-ari na Phoenix Nest na ito. Hindi ba ito isang tacit na kasunduan? Test. Si Niyang ay hindi ganoon kalupit kung tutuusin. Kudlit. Ang kanyang tila hindi sinasadyang mga salita ay talagang nagturo sa kanya patungo sa isang kapaki-pakinabang na landas. Pinigilan ni Yang Kai ang kanyang pananabik habang tinatahak niya ang isang walang pag-aari na Phoenix Nest. Sa pagpapatunay na ang pugad ay hindi nabuksan sa maraming taon, siya ay nagtrabaho. Lumitaw ang Space Principles habang nagpupunas siya para kumonekta sa Phoenix Nest portal. Noong una, naisip niya na hindi ganoon kahirap buksan ang portal na ito dahil sapat na ang kasanayan niya sa Dao of Space. Bukod dito, ang portal na ito ay walang anumang espesyal na hadlang dito, na ginagawang mas simple ang pag-access. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Yang Kai na ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Ang portal ng Phoenix Nest ay talagang walang hadlang at naramdaman din niya na nasa harapan niya ito, ngunit kahit anong pilit niyang buksan ito, ang portal ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-ubo. Ang portal ng Phoenix Nest ay tila nilock ng isang hindi nakikitang puwersa. Noong una ay naniniwala si Yang Kai na ang kanyang diskarte ay hindi tama, ngunit habang ang portal ay nananatiling nakasara kahit na pagkatapos ng ilang araw ng pagsubok, unti-unti niyang naunawaan ang isyu. Hindi dahil sa hindi siya sapat na sanay sa Dao of Space ngunit ang Phoenix Nest ay talagang may ibang kinakailangan para mabuksan. Ganito ang naging conclusion ni Yang Kai dahil ang portal ng Phoenix Nest sa kanyang harapan ay tila nalock ng isang hindi nakikitang puwersa at malamang na kailangan niya ng tamang susi para mabuksan ito. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga habang inaalala ang sinabi sa kanya ni Huang Xiniyang at ang ugali nito sa oras na iyon. Niloko siya. Ngayon, naisip ni Yang Kai na kailangan ang katugmang Phoenix Source para ma-unlock ang Phoenix Nest na ito. Sa madaling salita, ang susi sa mga portal ng Phoenix Nest na ito ay ang Phoenix Sources mismo. Kahit na siya ay may mas mataas na karunungan sa Dao of Space kumpara sa marami, hindi siya nakapasok ng walang susi. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal Parasol Tree ay isang natatanging pag-iral na isinilang sa lalong madaling panahon pagkatapos na umiral ang universo. Masasabing isa itong uri ng Supreme Innate Treasure. Paanong ang anumang bagay na may kaugnayan sa gayong kayamanan ay napakadaling ma-access. Ang pag-asa na nasimulan noon ay nawalan ng awa, na naging dahilan upang muling malungkot si Yang Kai. Magiging maayos pa rin siya kung hindi niya alam ang mga benepisyo ng Phoenix Nests para sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, hindi lamang niya namamalayan, nakatikim pa siya. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam na hindi na ma-access ito. Si Yang Kai, na medyo hindi pa rin makapaniwala, ay umikot muli sa Immortal Parasol Tree, naghahanap ng mga portal na sarado ng napakatagal na panahon. Sinubukan niya ang tatlong iba pang Phoenix Nests ng magkasunod, lahat ay hindi nagtagumpay. Nang makarating siya sa ika-4 na Phoenix Nests, inakala ni Yang Kai na magiging pareho ang sitwasyon, ngunit pagkatapos ng kaunting puwersa, ang void sa kanyang harapan ay umungol, at isang portal ang malabong nabuo. Tumingin si Yang Kai sa masayang pagtataka. Habang handa na siyang gamitin, buksan ang portal na ito nang bigla niyang naramdaman na may mali. Ang portal na ito ay tila hindi tumutugon sa kanyang mga aksyon, ngunit sa halip ay isang kakaibang kapangyarihan mula sa loob. Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Nako, kudlit. Oo nga, lumitaw ang ulo ng Phoenix mula sa portal, nagtanong habang nakatitig ito kay Yang Kai na may pulang dugong mga mata ng Phoenix. Maliit na bastos, ano sa tingin mo ang ginagawa mong pang-iistorbo sa akin? Pagkasabi nito, ang matalim na tuka nito ay nakatutok kay Yang Kai, tinatangka siyang suntukin. Tumindig ang balahibo ni Yang Kai. Ang tila normal na halik na ito ay maaaring magbukas ng malaking butas sa kanyang katawan kung siya ay tinamaan nito. Posibleng mapunit pa ang kanyang kaluluwa sa proseso. Ang Phoenix Nest na ito ay hindi naman isang hindi pag-aari na Phoenix Nest, ang Panginoon nito ay nag-retreat lang ng mahabang panahon, kaya naman hindi ito nabuksan sa loob ng maraming taon. Sa pag-iisip ngayon, napagtanto ni Yang Kai na marahil ito ang kaso para sa iba pang tila walang may-ari na Phoenix Nests. Sabi nga, kapag madalas maglakad sa tabi ng ilog, hindi maiiwasan ang basa. Senior, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sigaw ni Yang Kai habang baliw na itinulak ang kanyang space principles, agad na nawala sa kinatatayuan niya. Nang muli siyang lumitaw, mayroon na siyang 100,000 kilometro ang layo mula sa Northern Pass. Gayunpaman, siya ay nasa isang gulo medyo gusot sa puntong ito. Punit-punit ang kanyang damit, at may sugat siya sa kanyang dibdib kung saan umaagos ang golden blood. Sa Immortal Parasol Tree,
Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw. Sa susunod, kukunin ko ang buhay mo. Pagkatapos, umatras ang ulo ng Phoenix nang magsara ang portal. Ngayon, ang mga bagay ay talagang awkward para kay Yang Kai. Kahit na nag-react siya sa pinakamaikling panahon at gumamit pa ng Space Principles para makatakas, ang Dao of Space ay ang Grand Dao pa rin na nilinang ng lahat ng miyembro ng Phoenix Clan. Hindi nakatakas si Yang Kai mula sa halik na iyon gaano man siya nagpumiglas o nagtangkang tumakas, na nagdusa ng pinsala sa huli. Sa kabutihang palad, tila ang Phoenix Clan ay may likas na banayad na ugali, kaya't ang sinaktan ni Yang Kai ay walang anumang intensyon na patayin siya ng walang awa. Kung ang Dragon Clan ang kanyang ininsulto, malamang na makulong si Yang Kai sa isang life or death na labanan ngayon. Sa loob ng kanyang Phoenix Nest, si Siniyang ay tumawa ng marahas habang pinapanood ang kaguluhan, habang si Feng Liu lang ay umiling, iniisip na ang tao ay titigil na magdulot ng kaguluhan pagkatapos magdusa ng ganoong pagkawala. Pagkatapos ng lahat, walang ideya si Yang Kai kung aling Phoenix Nests ang hindi pag-aari at hindi nabuksan dahil sa matagal na pag-atres ng may-ari. Ngunit agad na napagtanto ni Feng Liu lang na siya ay mali. Pagkatapos magpalipas ng ilang oras sa labas, nagpalit si Yang Kai ng ibang damit at casual na tumakbo pabalik sa Immortal Parasol Tree upang ipagpatuloy ang dati niyang ginagawa. Hindi nakaimik si Feng Liu lang. Bakit napakatigas ng ulo ng tao na ito? Hindi kailanman magbubukas ang Phoenix Nests maliban kung naruroon ang pinagmulan ng may-ari. Dapat alam na niya ito, kaya bakit mag-aaksaya ng oras? Kudlit. Gayunpaman, si Yang Kai, na may naunang karanasan na ngayon, ay nagsimulang kumilos ng mas maingat. Hindi siya nang ahas na magdulot ng malaking kaguluhan kahit na sa Phoenix Nests na tila walang nagmamay-ari, sa takot na baka may isa pang Phoenix na lalabas na susuntukan siya. Kasalukuyan siyang naghahanap ng partikular na Phoenix Nests. Sa kabila ng laki ng Immortal Parasol Tree, walang gaanong miyembro ng Phoenix Clan. Dahil dito, walang masyadong Phoenix Nests. Halos 100 lang sila. Sa madaling salita, ang bilang ng mga miyembro ng Phoenix Clan ay humigit kumulang 100 lamang. Binibilang din ito ang maraming Phoenix Clan sources na nawala sa labas. Tinansya ni Yang Kai na may humigit kumulang 40 o 50 miyembro lamang ng Phoenix Clan na naninirahan pa rin sa Immortal Parasol Tree. Gayunpaman, isa na itong malaking puwersa kung isa sa alang-alang na ito ay ang Phoenix Clan. Ang bawat mature na dragon ay katumbas ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master, at dahil sa kanilang mahabang buhay at minanang bloodline, kailangan lang nila ng oras upang palakasin ang kanilang mga sarili upang umakyat sa antas na katumbas ng 8th grade Heaven Opening Realm, nang hindi na kailangang dumaan sa maraming panganib. Isang prosesong katulad para sa lahat ng Divine Spirit. Dahil walang gaanong Phoenix Nests, medyo nahirapan si Yang Kai na hanapin ang lahat ng ito at pagkaraan ng 4 na oras, tumayo siya sa harap ng isang partikular. Ito ay isa pang Phoenix Nest na hindi nabuksan sa loob ng maraming taon. Kung hindi pa naramdaman ni Yang Kai ang isang bakas ng pamilyar na aura na umaagos mula sa Phoenix Nest na ito, hindi niya malalaman kung walang may-ari sa loob o wala. Ang pamilyar na aura na iyon ang nagkumpirma na ang Phoenix Nest na ito ay walang may-ari. O hindi bababasa, hindi kasama ang may-ari. Ito ay dahil ang aura ng Fire Phoenix na nagmumula sa pugad na ito ay kay Liu Yan. Ang Phoenix Source na pag-aari ngayon ni Liu Yan ay mula pa noong Martial Flame Great Emperor na nagkataon na nakakuha ng Phoenix True Fire maraming taon na ang nakararaan. Pagkatapos linangin kasama nito, ang Martial Flame sa kalaunan ay umakyat upang maging isang Great Emperor ng Star Boundary. Sa panahong iyon, nagdulot ng kaguluhan ang Heaven Devouring Great Emperor, Wukong. Bilang resulta, lahat ng iba pang Great Emperors ng Star Boundary ay lumaban sa kanya sa isang nakamamatay na labanan sa Shattered Star Sea. Sa labanang iyon, nawasak ang katawan ni Wukong bilang resulta ng kanyang pagkatalo. Kasama ng kanyang kamatayan, ilang iba pang Great Emperor, na sina Ashur Si Great Emperor, Martial Flame Great Emperor, Yuan Ding Great Emperor, at Saiyan Lotus Great Emperor ay namatay. Iyon ang panahon kung saan napagtagumpayan ni Wukong ang lahat at nagharing parang malupit. Ngunit, sa huli, ang kanyang mga aksyon ay humantong sa pagkagalit ng publiko na sa huli ay pinatay siya. Nang maglaon ay nahayag na si Wukong ay nagpanggap ng kanyang sariling kamatayan, at pagkaraan ng maraming taon ay nabuhay na maguli. Gayunpaman, nanatili ang kwento ng paggamit niya ng kanyang sariling kapangyarihan upang patayin ang maraming Great Emperor, na nakakabighani sa lahat ng nakarinig nito. Walang ibang Great Emperor ang nagtataglay ng lakas na katulad ng kay Wukong. Matapos ang pagbagsak ng Martial Flame Great Emperor, ang Phoenix True Fire ay nanatili sa Shattered Star Sea.
Nang maglakbay si Yang Kai sa Shattered Star Sea para sa pagsasanay, nakuha niya ang Phoenix True Fire at kalaunan ay ibinigay ito kay Liu Yan upang pinuhin. Dahil dito, madali niyang nakikilala ang aura nitong Fire Phoenix Source dahil pamilyar siya rito. Ang Phoenix True Fire, sa mahigpit na pagsasalita, ay talagang isang Phoenix Source. Ang aura na halos hindi napapansin sa Phoenix Nest sa kanyang harapan ay walang alinlangan na nagmula sa parehong pinagmulan ng Phoenix True Fire na ibinigay niya kay Liu Yan. Ngayong ito ay nakumpirma na, si Yang Kai ay maaaring kumilos ng buong tapang nang hindi na kailangang matakot sa isang miyembro ng Phoenix Clan na darating upang harapin siya. Ngunit sa kanyang pagkabigo, sa kabila ng pagiging tiyak na si Liu Yan ang mayari ng Phoenix Nest, hindi pa rin niya ito mabuksan. Hindi niya itinuloy dahil alam niyang hindi ganoon kadaling buksan ang Phoenix Nest mula sa nakaraang karanasan. Pagkatapos ng kalahating araw ng paghahanap sa Immortal Parasol Tree, tumayo si Yang Kai sa harap ng isa pang Phoenix Nest. Kung hindi siya nagkakamali, si Jiufeng dapat ang may-ari nitong Phoenix Nest. Gayunpaman, hindi siya sigurado dahil hindi siya madalas na nakikipag-ugnayan kay Jiufeng, kaya wala siyang matangkad na alaala sa aura ng pinagmulan nito. Mayroong isang mataas na pagkakataon na ito ay, bagaman. Nahanap na niya ang Phoenix Nest ni Liu Yan at Jiufeng, kaya paano naman ang kay Suyan? Tiyak na magkakaroon ng Phoenix Nest dito na pag-aari ni Suyan. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay walang pag-asa na makapasok sa Phoenix Nest upang linangin at higit na palakasin ang kanyang pangunawa at karunungan sa Dao of Space, kaya ang gusto lang niya ay alamin kung saan matatagpuan ang Phoenix Nest ni Suyan para makatulong siya sa paggabay sa kanya. Dito sa kinabukasan kung saan siya ay makapaglilinang ng may kapayapaan ng isip. Ilang sandali pa, habang nakatayo si Yang Kai sa isang sanga ng Immortal Parasol Tree at tinitingnan ang void sa kanyang harapan, malumanay siyang ngumiti. Nahanap na. Dapat si Suyan ang may-ari ng Phoenix Nest sa harap niya. Pamilyar siya sa aura na iyon. Kung tutusin, siya ang kanyang unang asawa, at ang maraming beses nilang paglilinang na magkasama ay nagdugtong na sa kanilang mga aura. Nang dumating si Yang Kai dito, halos nakilala niya ang Phoenix Nest na ito bilang kay Suyan. Martial Pick, Kabanata 5307. Paano siya nakapasok? Ang pamilyar na aura na ito ay nagpabuntong hininga kay Yang Kai bilang pag-alala. Daan-daang taon na niyang hindi nakita si Suyan bago siya pumasok sa Black Ink Battlefield, at ngayon ay ilang daang taon na ang lumipas, ngunit ang paghihiwalay niya sa kanya at sa iba pa ay naramdaman na parang ilang araw lang ang nakalipas. Sa isang master tulad ni Yang Kai, mas mataas ang kanilang paglilinang, hindi gaanong binibigyang diin ang oras. Noong bata pa siya, pakiramdam ni Yang Kai na ang bawat araw ay napakahalaga. Ngunit, habang siya ay lumakas, kahit isang simpleng pag-urong ay maaaring tumagal ng mga taon. Ang kanyang pinakamalaking pagnanais noon ay ang mabilis na pagtanda at makuha ang kalayaan at lakas na kaakibat nito, ngunit sa pagbabalik tanaw ngayon, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang panahon noong siya ay isang masayang bata. Iyon ay isang yugto ng panahon na maaari lamang manatili sa kanyang mga alaala. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa paglalakbay, mula sa timog hanggang hilaga at pabalik muli. Kahit na maraming babae ang nakapaligid sa kanya, hindi pa talaga siya nakakasama ng maraming oras. Labis na nadama ni Yang Kai na mas maraming oras ang ginugugol sa malayo sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay kaysa sa kanila mula nang simulan niya ang kanyang paglalakbay sa Martial Dao. Maayos pa rin noon dahil palaging may mga pagkakataong magtitipon, ngunit pagkatapos niyang makapasok sa Black Ink Battlefield, alam niyang hindi na niya makikita ang mga ito maliban kung ang Black Ink Clan ay ganap na maalis. Talagang sulit ba ang lahat ng ito? Kudlit, naisip niya sa sarili. Ngunit ang ekspresyon ni Yang Kai ay mabilis na nagbago sa isang determinasyon. Hindi, ito nga, kudlit. Ang kasalukuyang maikling paghihiwalay ay kinakailangan upang maghanda para sa pangmatagalang muling pagsasama pagkatapos. Sa wakas ay magiging mapayapa na siya at dadalhin ang kanyang mga kaibig-ibig na kasama sa paglalakbay sa mga bundok at ilog at magsaya sa kanyang sarili kapag natapos na ang labanan sa Black Ink Battlefield. Para sa kadahilanang iyon, kailangan niyang maging mas malakas upang mabuhay. Ang pamilyar na aura ay nananatili sa kanyang mga daliri habang iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ito, na para bang hinihimas niya ang mukha ni Suyan. Sa pag-abot niya, ang ekspresyon ni Yang Kai ay agad na napuno ng pagkabigla, na pagkatapos ay mabilis na naging kagalakan. Sa isang iglap, sumugod siya sa portal na nasa harapan niya at nawala. Sa susunod na sandali, dalawang figure ang lumitaw sa Immortal Parasol Tree na magkasama. Parehong tumingin sina Huang Xiniyang at Feng Liu lang sa lugar kung saan nawala si Yang Kai sa sobrang hindi makapaniwala. Nanlalaki ang mga mata ni Xiniyang habang bumubulong sa paos na boses. Pumasok siya.
Bahagyang tumango si Feng Liulang, kinumpirma. Pumasok siya. Ang mga iniisip ni Siniyang ay nasa buong lugar. Paano? Wala ring ideya si Feng Liulang kung paano sumagot, kaya sinabi na lang niya. Ganito lang. Kalokohan. Pinandilatan siya nito. Pinagmamasdan niya si Yang Kai, kaya syempre alam niyang pumasok siya ng ganoon-ganoon. Ang punto ay, paano siya nakapasok? Phoenix Nest iyon. At saka, hindi lang iyon ang Phoenix Nest. Habang nag-uusap ang dalawa, mas maraming Phoenix Nest ang bumukas, at may lumabas na mga figure mula sa mga portal, na halatang may napansin. Ang mga taong ito ay pawang mga kaakit-akit na lalaki at babae na may iba't ibang edad, at lahat sila ay nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Yang Kai. Isang babaeng may partikular na marangal at siksik na aura ang lumitaw. Siya ay lumitaw na 15 o 16 na taong gulang sa unang impresyon. Gayunpaman, kung ang isa ay nagbigay ng mas malapit na pansin, siya ay tila nasa kanyang maagang 20s. Nakapagtataka, pagkatapos siyang pagmasdan ng ilang panahon, bigla na lang siyang nasa mid-30s. Ang edad ng babaeng ito ay tila isang tunay na misteryo. Pagkatapos ay nagtanong siya sa mahinang boses. May nakabalik na ba saklan? Nagpalitan ng tingin sina Huang Siniyang at Feng Liulang bago mabilis na yumuko at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Nagulat ang grupo ng mga miyembro ng Phoenix Clan nang malaman na isang tao mula sa malayo ang nagbukas nitong Phoenix Nest. Higit pa rito, ang tao na ito ay hindi ordinaryong tao, ngunit sa halip ay isang tao na nagpino at sumanib sa isang dragon source. Ang Phoenix Nest ay binuksan ng gayong tao. Hindi pa ito nangyari noon. Nagsimulang magdaldalan ang mga miyembro ng Phoenix Clan at hiniling na kalagkarin ang Brat palabas ng Phoenix Nest at parusahan. Ang Phoenix Nest ay ang ugat ng Phoenix Clan, kaya walang sino man maliban sa mga miyembro ng Phoenix Clan ang pinahintulutang pumasok sa loob ng mga ito. Gayunpaman, isang half-dragon human ang pumasok na ngayon sa isa. Paano matitiis ang gayong kalapastanganan? Kung ang Phoenix Nest na ito ay mabubuksan ng isang tagalabas, hindi ba maa-access ng lahat ang isa pang Phoenix Nest sa hinaharap? Maraming miyembro ng Phoenix Clans ang nagbahagi ng parehong mga saloobin at saloobin. Sa Immortal Parasol Tree, higit sa kalahati ng 40 miyembro ng Phoenix Clan ang sumuporta sa planong ito. Ang mas maliit na kalahati ay hindi tahasang sinabi ang kanilang pananaw, ngunit malinaw na hindi sila sumasang-ayon. Ang pinaka-inaalala nila ay kung paano nakapasok ang tao na ito sa Phoenix Nest. Ang kakayahang pumasok sa isang Phoenix Nest ay nagpahiwatig na ang isang individual ay nagmamay-ari ng isang Phoenix Source. Ngunit, paano naging posible na ang isang tao na nakumpirmang nagtataglay ng Dragon Source ay mayroon ding Phoenix Source? Sa kabila ng mga Dragon at Phoenix Clans na sinasabing magkakasamang nabubuhay, magkatabi, ang ilang mga bagay tulad ng kanilang mga sources ay hindi kailanman maaaring magkakasamang mabuhay sa loob ng isang individual. Ito ay pangunahing kaalaman. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng kapayapaan at katahimikan, ang Immortal Parasol Tree ay naging masigla dahil sa mga hindi pa nagagawang aksyon ni Yang Kai, at halos lahat ng mga miyembro ng Phoenix's Clan na nakalabas mula sa retreat, ay lumabas. Agad na naalerto ang Dragon Clan sa kaguluhan at marami sa kanila sa buong No Return Pass ay naglabas ng kanilang Divine Sense, agad na naunawaan ang buong kwento sa isang iglap. Nagulat din ang Dragon Clan sa pangyayari. Ang tao na ipinadala upang samantalahin ang Dragon Clan ay pumasok sa Phoenix Nest ng Phoenix Clan bago pa man tumuntong sa Dragon Pool. Sa pagkakaroon ng buhay sa isa't isa sa napakaraming taon, paanong hindi malalaman ng Dragon Clan ang tungkol sa mga misteryo ng Phoenix Nest? Pareho silang naguguluhan kung paano magiging kwalipikadong pumasok sa Phoenix Nest ang isang bastard na nagpino ng Dragon Source. Maraming millennia na ang nakalipas mula nang naging ganito kasigla ang No Return Pass. Kahit na ang mga masters mula sa 3,000 worlds ay madalas na ipapadala sa iba't ibang Great Passes sa pamamagitan ng No Return Pass, ang kanilang pananatili dito ay palaging maikli. Bukod pa rito, dahil sa awtoridad ng Dragon at Phoenix Clan, ang mga tao na ito ay maayos din ang pag-uugali sa No Return Pass, hindi nangangahas na maging mapangahas at laging nagmamadaling umaalis. Ang tao na ito, sa kabilang banda, ay hindi lamang pinahiya ang Dragon Clan noong una siyang dumating, ngunit nilabag din niya ang sagradong tahanan ng Phoenix Clan. Natulala ang lahat. Ang isyu ng Phoenix Clan, bagaman, ay hindi negosyo ng Dragon Clan. Kaya, ang ginawa lang nila sa ganitong sitwasyon ay pagmasdan ang kaguluhan. Sa Parasol Tree, ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay napuno ng galit, lalo na ang mga Young Phoenix na tinuligsan ng malakas si Yang Kai. Sa kabaligtaran, ang mga nakatatandang Phoenix ay hindi nagtagal ay tumahimik, ang kanilang mga mata ay puno ng nag-iisip na liwanag.
Maraming bagay ang hindi alam ng mga Young Phoenix, ngunit narinig na ng mga nakatatanda ang ilang mga kwento mula sa kanilang mga ninuno. Ang Phoenix Nest na binuksan ay hindi isang ordinaryong Phoenix Nest, ito ay isang Phoenix Nest na pag-aari ng isang nakaraang henerasyong Phoenix Empress. Pagkatapos ng isang partikular na insidente, nawala ang Source Empress na iyon, hindi pa alam ang lokasyon nito hanggang ngayon. Dahil dito, hindi ba ang pagbubukas ng Phoenix Nest na ito ay isang indikasyon ng isang bagay? Maging ang Phoenix Empress ng henerasyong ito ay nagpakita ng sarili. Siya ay isang marangal na babae na may napakakapal na aura. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa Dragon Emperor pati na rin sa 9th grade Heaven Opening Realm humans. Maaari pang ang sabihin na ang isang Dragon Emperor at isang Phoenix Empress ay mas malakas kumpara sa 9th grade Old Ancestors. Kung walang ganoong master na umaako sa utos, hindi nila mapapanatili ang kaligtasan at seguridad ng no-return pass sa buong taon. Ngunit sa huli, kahit na naruroon ang Empress, hindi nagawang hilahin ng mga miyembro ng Phoenix Clan si Yang Kai palabas ng Phoenix Nest dahil kulang sila sa kakayahang gawin iyon. Bagamat sila ay mga miyembro ng Phoenix Clan, hindi sila basta-basta makapagbukas ng isang Phoenix Nest na hindi sa kanila. Sa madaling salita, wala talaga silang magagawa maliban kung kusang lumabas ang tao. Ang Phoenix Nest na pagmamayari ni Soyan ay ganap na natatakpan ng nyebe at yelo, na naging dahilan upang maging puti ng nyebe ang buong mundo. Sa kalagitnaan ng hangin, pinagmasdan ni Yang Kai ang kanyang paligid habang hinahangaan niya ang kagandahan at karelegan ng lugar na ito. Ito ay isang mundo na natatakpan ng yelo at nyebe, kaya talagang nagyayelo. Ang katotohanang pagmamayari ni Soyan ang Phoenix Nest na ito ay naging makatwiran na ito ang nangyari. Ang Phoenix Clan source ni Soyan ay isang Ice Phoenix source, kaya natural, ang kanyang Phoenix Nest ay puno ng Ice Principles. Ang lamig sa loob ay ang uri na tumatagos sa kaluluwa ng isang tao. Maging si Yang Kai ay medyo nabahala noong una siyang dumating dito, ngunit sa kabutihang palad, mas bumuti ang pakiramdam niya pagkatapos na mailipat ang kanyang World Force. Ilang sandali pa ay nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Tulad ng Phoenix Nest ni Huang Xiniyang, ang lugar na ito ay puno ng siksik, primordial na Space Dao Essence. Higit pa rito, ang Dao Essence na ito ay 10 beses na mas siksik kaysa sa pugad ni Huang Xiniyang. Iyon ay isang napakalaking pagkakaiba. Ito rin ay isang makatwirang sitwasyon bagaman. Ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay nag-cultivate sa kanilang Phoenix Nests, kung saan nilapino ang ambient space Dao Essence para mapahusay ang kanilang sariling pangunawa sa Grand Dao na ito. Kasabay nito, ang mahiwagang kapangyarihan ng Immortal Parasol Tree ay muling pupunan ang Space Dao Essence. Siyempre, hanggat mapanatili ng Phoenix Clansman ang balanse, ang Dao Essence ng kanilang Phoenix Nest ay hinding-hindi mauubos, na nagpapahintulot sa kanila na dahan-dahang mag-cultivate hanggat gusto nila. Gayunpaman, iba ito para sa Phoenix Nest ni Soyan. Sa mga taon nang walang sino man ang nagpino ng Space Dao Essence sa walang ari na Phoenix Nest na ito, ang Dao Essence ay naipon at naging napakasiksik. Hindi lang ito nalalapat sa Phoenix Nest ni Soyan, ngunit sa bawat walang may-ari na Phoenix Nest sa Parasol Tree, na may kasaganaan ng Dao Essence na nag-iiba-iba sa mga taon mula nang sila ay naging walang ari. Kung sino mang miyembro ng Phoenix Clan na gumagala sa labas ay makakahanap ng kanilang daan dito at mabuksan ang kanilang Phoenix Nest, ang kanilang lakas ay walang alinlangan na tataas ng husto sa maikling panahon. Ito ay isang uri ng gantimpala para sa pagbabalik sa sariling pinagmulan. Sa ngayon, ang sitwasyong ito ay isang malaking pagpapala para kay Yang Kai. Natikman na niya ito sa kinaroroonan ni Xiniyang, ngunit hindi nagtagal ay pinalayas siya bago siya nabusog. Ang kalagayan ngayon dito sa lugar ni Soyan ay katumbas ng paghahain sa kanya ng isang mesa ng mga delicacy kapag siya ay nagugutom. Siyempre, gustong magpista ni Yang Kai. Hindi siya natakot na mapahamak nito si Soyan sa anumang paraan dahil ang Space Dao Essence sa lugar na ito ay siksik pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon. Hanggat siya ay naglilinang sa katamtaman, hindi niya matutuyo ang Dao Essence dito, na mapupunan din pagkatapos niyang umalis. Nang bumisita si Soyan sa hinaharap, masisiyahan pa rin siya sa mga regalo ng Phoenix Nest na ito. Umupo si Yang Kai na naka-crossleg pagkatapos niyang makakita ng random na ice peak. Habang umaalingaw-ngaw ang Space Principles, umalingaw-ngaw ang mundo at ang Space Dao Essence sa Phoenix Nest na ito ay mabilis na hinigop niya. Ang pagpino nitong hindi kapani-pani walang dalisay at sinaunang Dao Essence ay napakalaking bentahe sa pagkaunawa ni Yang Kai sa Grand Dao. Higit pa rito, nakatulong ito sa kanya na maunawaan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng sinaunang at kasalukuyang Grand Dao of Space, na lubhang kapakipakinabang din. Nagdulot na ng kaguluhan si Yang Kai sa lugar ni Xiniyang,
ngunit ngayon ay nagdulot siya ng mas malaking kaguluhan sa lugar ni Suyan. Tila siya ay nag-transform sa isang napakalalim na kailaliman, walang humpay na nilalamon ang nakapaligid na Space Dao Essence. Dahil dito, nadama niya na nakakuha siya ng mas malalim, mas malawak na pakiramdam ng Dao of Space. Martial Pick, Kabanata 5308. Bakit nandito kayong lahat? Bagamat walang gumabay kay Yang Kai habang nililinang niya ang Phoenix Nest, ang primordial na Dao Essence ang pinakamahusay na guro. Sa pamamagitan ng pagkonsumo at pagpino sa mga Dao Essences na ito, nagawa niyang magmuni-muni, makilala ang kanyang mga kahinaan, at alisin ang masama habang pinapanatili ang mabuti. Ang kanyang karunungan sa Dao of Space ay mabilis na tumaas. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sinuri ang kanyang mga nakuha. Hindi siya nakamit ang isang pambihirang tagumpay, ngunit ang kanyang karunungan sa Dao of Space ay maliwanag na napahusay, at ang pagpapahusay na ito ng kanyang Grand Dao ay nagpabuti rin ng kanyang lakas. Sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanyang kamay, nararamdaman ni Yang Kai ang nanginginig na paggalaw ng void sa paligid niya. Si Yang Kai ay nanatiling tahimik gaya ng isang sinaunang balon, kahit na ang resulta ay tiyak na nakalulugod sa kanya. Ang paglilinang sa Phoenix Nest na ito sa loob ng ilang buwan ay higit na kapakipakinabang sa kanya kaysa sa paglilinang sa labas ng maraming taon. Ang tanging bagay na ikinalungkot niya ay nasa kabila ng labis na pagpapahusay ng kanyang pangunawa sa Dao of Space, tila wala siyang anumang senyales ng pagpasok sa susunod na antas ng karunungan. Ayon sa sarili niyang dibisyon ng isang Grand Dao, ang huling yugto ay ang Shocking History at Dazzling the Present, isang yugto na kakaunti lang ang nakamit sa buong kasaysayan. Kahit na hindi niya nalampasan ang antas na ito, marami na siyang natamo, kaya wala siyang pinagsisisihan. Naniniwala siya na sa kalaunan ay maaabot niya ang gayong karunungan balang araw sa hinaharap. Nang mapagpasyang oras na, huminto siya sa paglilinang. Ang unang siksik na Space Dao Essence sa Phoenix Nest na ito ay kapansin-pansing nabawasan pagkatapos ng kanyang mga buwan ng mesensinang pagpino, katulad ng sa Phoenix Nest ni Huang Xiniyang. Hindi niya maaaring ipagpatuloy ang paglilinang bagaman dahil si Suyan ay babalik dito upang magtanim sa hinaharap. Ang mas maraming Space Dao Essence na naabsorb niya, mas kaunti ang natitira para kay Suyan. Tama lang ang sitwasyon ngayon. Nakaabsorb siya ng sapat na dami ng Dao Essence na mapupuno ng Immortal Parasol Tree sa mga susunod na taon. Sa ganoong paraan, hindi ito magiging sanhi ng anumang hadlang kay Suyan kapag dumating siya dito upang magtanim. Bukod dito, naniniwala rin si Yang Kai na walang kabuluhan para sa kanya ang patuloy na paglilinang dahil hindi siya makakalusot sa huling antas ng mastery sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng Space Dao Essence ng Phoenix Nest. Upang maabot ang pinakamataas na yugto, kailangan niyang lubos na maunawaan ang Dao of Space ng mag-isa. At saka, hindi niya alam kung kailan bubuksan ang Dragon Pool. Kung hindi niya sinasadyang napalampas ito habang siya ay naglilinang dito, tiyak na hindi siya hihintayin ng Dragon Clan. Kaya oras na para umalis siya. Matapos maramdaman ang pamilyar na aura ng lugar na ito sa huling pagkakataon, inilipat ni Yang Kai ang kanyang iniisip at pinindot ang isang bagay sa void. Bumukas ang portal ng Phoenix Nest, at lumabas siya. Nagulat si Yang Kai sa eksenang nasa harapan niya. Maraming mga hanay ng mga mata na nagkalat sa buong Parasol Tree ay nanlilisik kay Yang Kai na may lahat ng uri ng emosyon kabilang ang pagsisiyasat, pagkalito at maging ng puot. Sa ilalim ng pagkakakulong ng napakaraming divine sense, ang katawan ni Yang Kai ay nanlamig. Anong nangyayari? Kudlit, nalito si Yang Kai. Nang hindi na kailangang magbilang, maaari niyang husgahan na hindi bababa sa 30 pares ng mga mata ang nakatutok sa kanya. Higit pa rito, batay sa intensity ng divine sense, ilang miyembro ng Phoenix Clan na katumbas ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang naruroon. Alam niya na ang buong Phoenix Clan ay nagtipon sa lugar na ito. Walang ordinaryong tao ang maaaring magkaroon ng pagkakataong masaksihan ang nag-iisang purong dugong Phoenix sa buong buhay nila, ngunit hindi natuwa si Yang Kai kahit na ilang dose-dosenang sila sa harapan niya ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang hindi magiliw na mga ekspresyon na tila gusto nila siyang paghiwalayin. Hinaharang ako ng Phoenix Clan ngayon. Bakit? Hindi na kailangan para dito. Ang ginawa ko lang ay gamitin ang Phoenix Nest ni Suyan. Ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay hindi magiging ganoon kadali, tama ba? Kudlit, bakit nandito kayong lahat? Tuyong sabi ni Yang Kai habang pilit na ngumiti. Walang tugon. Palihim na sinimulan ni Yang Kai ang kanyang space principles, naghahanda na tumakas anumang oras. Kahit na ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay mga eksperto din sa Dao of Space, at maaaring hindi siya kasing bilis ng mga ito kung sinubukan niyang tumakas, ito lang ang pag-asa niya.
Iyon na ang huling paraan niya dahil ayaw niyang magkagulo. Habang nakatitig siya kay Huang Xiniyang, nagbabalak na magtanong tungkol sa sitwasyon sa pamamagitan ng mga tingin, lantaran itong nagkunwaring hindi napapansin. Nagawa nitong sampin si Yang Kai sa kanyang puso. Napakasama ng babaeng ito. Kung hindi dahil sa imbitasyon niya, paano ako nakarating sa Immortal Parasol Tree? Pero, kapag naging ganito ang mga bagay, nagpapanggap siyang hindi niya ako kilala. Kudlit, gumawa si Yang Kai ng ilang mga pagpapalagay tungkol sa umiiral na mga pangyayari. Ito ay walang alinlangan dahil sa kanyang pagpasok sa Phoenix Nest sa kabila ng katotohanan na siya ay isang tao, ngunit hindi ba ito ay labis? Hindi niya maiwasang sumakit ang ulo. Mula noong sinaunang panahon, binantayan ng Dragon at Phoenix clans ang No Return Pass. Bagamat may iba pang mga Divine Spirit, ang dalawang clans na ito pa rin ang pinakamahalaga sa kanila. Ang Dragon Clan ay hindi pa nasiyahan sa kanya, kaya kung siya ay nasaktan din ng Phoenix Clan, maaaring wala siyang paraan. Ano ngayon? Kudlit. Habang siya ay nagmumuni-muni, isang marangal na mukhang babae ang biglang nagtanong. Mayroon ka bang Phoenix Clan source? Bagamat hindi siya nakakaramdam ng anumang uri ng panggigipit o pananakot mula sa babaeng ito nang humarap siya sa kanya, naramdaman ni Yang Kai ang isang uri ng paghila mula sa kanyang malalim na titig, na tila ang kanyang kaluluwa ay malapit nang maalis sa kanyang katawan. Sa ilalim ng gayong titig, ang anumang kasinungalingan o panlilin lang ay makikita at labis na walang galang. Bahagyang nang inig ang puso ni Yang Kai, batid na ang babaeng ito ay hindi isang taong dapat niyang pukawin. Wala siyang intensyon na pilitin siya, ngunit napakalakas ng kanyang lakas na kahit isang simpleng tingin at tanong ay sapat na upang makaramdam ng pagkakirot. Nakaranas siya ng katulad na pakiramdam mula sa ilang iba pang mga individual dati, at lahat ay mga old ancestor. Senior, ikaw ay? Tanong niya, kahit nahulaan na niya ito sa kanyang puso. Kasunod nito, si Huang Xiniyang, na sa wakas ay nagpakita ng katwiran, ay nagpaliwanag, dahil alam niya na si Yang Kai ay hindi sanay sa Phoenix Clan. Ito ang kasalukuyang clan head ng aking Phoenix Clan. Ang Phoenix Clan head ay natural na isang titulo lamang, katulad ng clan head ng Dragon Clan. Mabilis na yumoko si Yang Kai para sumaludo. Kaya si Madam Clan Head. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan. Bahagyang tumango ang Phoenix Clan Head at nakasimangot habang sinabi. Kahit na mayroon kang aura ng aming clan, mukhang hindi ka nagdadala ng Phoenix Clan source. Matapat na sumagot si Yang Kai. Madam, itong junior na ito ay walang Phoenix Clan source. Kung gayon, nakipag-ugnayan ka na ba sa isang miyembro ng Phoenix Clan bago ito? Tanong niya ulit. Oo, si Yang Kai ay lihim na nawalan ng sasabihin. Daan-daang taon na ang nakalipas mula nang makipag-ugnayan siya sa isang miyembro ng Phoenix Clan, kaya paanong naramdaman iyon ng mga Phoenix na ito? Ganoon ba kasensitibo ang mga ilong ng mga miyembro ng Phoenix Clan, o mayroon ba silang ibang paraan upang sabihin? Walang kamalay-malay si Yang Kai na inimbitahan siya ni Huang Xiniyang para makipag-usap sa Phoenix Nest dahil lang sa nararamdaman niya ang aura ng Phoenix sa kanya. Kung hindi, paano papayagan ng sinumang miyembro ng Phoenix Clan ang isang random na estranghero na makapasok sa kanilang Phoenix Nest, dahil sa kanilang mapagmataas na karakter? Kahit na ang mga miyembro ng Dragon Clan na nakatira sa No Return Pass kasama nila ay hindi makakakuha ng mga ganoong treatment. Kumusta ang kalagayan ng taong nakausap mo ngayon? Tanong ulit ng Phoenix Clan Head. Sandaling nag-isip si Yang Kai bago sumagot. Mabuti na ang kalagayan niya at dapat ay kasalukuyang naglilinang sa Divine Spirit Ancestral Land. Ang Ancestral Land. Mahina niyang ungol, na may bakas ng nostalgia sa kanyang mukha. Ang Ancestral Land ay isang bagay na matagal nang hindi binanggit ng Dragon Clan o ng Phoenix Clan. Mula nang sila ang bahala sa No Return Pass, hindi pa sila nakabisita sa Ancestral Land. Mukhang isang uri ng kapalaran na ang isang miyembro ng Phoenix Clan ay pumasok sa Ancestral Land upang linangin. Sa No Return Pass, medyo alam ng Dragon at Phoenix Clans ang ilan sa mga sikreto ng Ancestral Land. Tao ba siya? Nagpatuloy ang pagtatanong ng Phoenix Clan Head. Karamihan sa mga Phoenix Clan source na naiwan sa labas ay natagpuan at pino ng humans. Kung may sasama ang source, dahan daw ang mababago ang kanilang bloodline. Bukod pa riyan, kung sila ay sapat na malakas at may sapat na pagkakataon, makakarating sila sa No Return Pass at makakapagtanim sa isang Phoenix Nest sa Immortal Parasol Tree, na nagpapahintulot sa kanila na malaglag ang kanilang dating katawan at maipanganak muli bilang isang pure-blooded Phoenix. Siyempre, hindi lang ito nalalapat sa human race. Ang sinumang nilalang na may sapat na dalisay na Phoenix Clan bloodline ay madaling mapino at makisama sa isang Phoenix Clan source. Tama. Close ka ba sa kanya?
Kung hindi dahil dito, hindi magtatagal sa kanya ang aura ng taong iyon. Siya ang asawa ko. Nahihiyang kinamot ni Yang Kai ang kanyang pisngi. Asawa. Ang Phoenix Clan head ay nagulat saglit. Bagamat iba ang istruktura ng Phoenix Clan sa human race, naiintindihan niya kahit papaano ang kahulugan ng terminong asawa. Isang babaeng may Phoenix Source ang naging asawa ng isang lalaking may Dragon Source. Ang ganitong uri ng pangyayari ay halos hindi nangyari sa buong kasaysayan. Parehong mayabang ang Phoenix Clan at Dragon Clan. Higit pa rito ay wala nang maraming pinagmumulan ng dalawang clans na ito na naiwan sa labas. Nagkabanding na ba kayong dalawa? Tanong ulit ng Phoenix Clan head. Namula ang mukha ni Yang Kai. Itong babaeng ito. Paano lumabas sa bibig niya ang mga salitang ganyan? Paano ko sasagutin iyon? Higit pa rito, hindi ba't normal na gawin ang mga ganoong gawain bilang magkasosyo? Bakit kailangan niyang itanong ang lahat? Oo. Bulong niya bilang tugon. Sa pagkakataong ito, maraming miyembro ng Phoenix Clan ang hindi napigilan ang kanilang galit, lalo na ang mga dating nanlilisik kay Yang Kai, ngayon ay mas galit na may nagbabagang intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Kung hindi lang nandoon ang clan head, baka napatayo na nila ang brat na ito na sumisira sa kadalisayan ng Phoenix Clan. Sa ekspresyon na nagpapahiwatig na naiintindihan na niya ang sitwasyon, sinabi ng Phoenix Clan head. Hindi nakakagulat na mabubuksan mo ang kanyang Phoenix Nest. Habang sila ay nakabonding sa isa't isa, natural na naghahalo ang kanilang mga aura. Bilang resulta, ang aura ng Phoenix Source ng babae ay nananatili sa katawan ni Yang Kai, na sapat na upang makuha ang pag-aprubo ng Phoenix Nest, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok. Siyempre, kung lumipas ang sapat na oras at ang aura ay nawala, ang Phoenix Nest ay hindi madaling ma-access. Masasabi lamang na ang aura ng miyembro ng Phoenix Clan na nananatili kay Yang Kai ay sapat lamang upang makuha ang pag-aprubo ng Phoenix Nest. Pagkatapos makinig sa mga salita ng Phoenix Clan head, biglang naintindihan din ni Yang Kai. Senior, ibig mong sabihin ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa Phoenix Nest ay dahil sa mga labi ng aura ng aking asawa. Bahagyang tumango siya. Wala nang ibang paliwanag kundi ito. Tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Kung tutusin, nakahula na siya nang pumasok siya sa Phoenix Nest, pero hindi siya ganoon ka-concerned dahil masyado lang siyang masaya sa sandaling iyon. Ang mga salita ng babaeng ito ay nakatulong lamang upang makumpirma ang kanyang mga unang hinala. Kung hindi makatuwiran para sa kanya na makapasok sa Phoenix Nest ni Suyan ngunit hindi kay Liu Yan o Jiu Fang. Isinasantabi si Jiu Fang dahil bihirang makipag-ugnayan sa kanya si Yang Kai, talagang madalas niyang kasama si Liu Yan. Ang kulang lang sa kanya ay ang pagpapalitan ng aura. Kung ganoon, lahat ito ay salamat kay Suyan na nakapasok siya sa Phoenix Nest. Ang Ancestral Land. Mahinang bamulong muli ang Phoenix Clan head, hindi niya ito pinansin kung hindi niya alam ang kinaroroonan ng ibang mga miyembro ng Phoenix Clan, ngunit ngayong alam niyang may naglilinang sa Ancestral Land, naramdaman niyang oras na para maghanap ng paraan para maiuwi siya.